Mga kapunto, 19 sa bayan ng mga kapunto, 19 sa bayan ng Magandang gabi sa mga kapatid natin sa real estate. Welcome sa ating special na talakayan. Ngayon, tatalakayin natin ang dalawang mahalagang resolusyon na ipinasa para sa layunin nito na itaguyod ang profesionalismo at etika sa larangan ng real estate. Makakasama natin ang ating mga tagapag-ulat na sina JM at Erin na magkakaroon ng hiwalay na pagbabalita tungkol sa mga isyong ito. Yes, Marlon, isa nga po sa mga probisyon ng PR Brest Reso number 39, Series of 2019 ng Article 3, Section 3, Letter J states that the practitioner shall always maintain transparency in all dealings with the client. Ang ibig lang nitong sabihin ay dapat ang isang practitioner ay laging bukas sa lahat ng impormasyon na dapat malaman ng isang kliyente at sa lahat ng mga gagawin nito upang maiwasan ng hindi pagkakaintindihan ng dalawang panig. Good morning, sir. Ito na po yung appraisal and quotation contact natin, sir. Kumbaga, di ba house and lot po ang yung pinapa-appraise? So, ito po yung pagiging term of engagement natin, sir. So, ang kailangan ko lang sa is yung title mo para makita natin. Bilang seller ng NRA Realty, so sa 1-year experience ko, para sa akin napakahalaga nga nung transparent ka dun sa client dahil kalimitan nagkakaroon ng miscommunication. So, halimbawa, pag-ibig lang yung process natin, bank financing yung preferred nila. Kung hindi mo na-explain, magkakaproblema kayo sa dulo. Kung na-explain mo siya na mas maaga, kumbaga, hindi na kayo dadating sa punto na magkakaproblema kayo in the future. So, since marami tayong client, dapat kada isang tao nabibigyan mo ng tamang explanation. So, mabibigyan mo rin siya ng service na deserve niya. Naman, i-interviewin po natin si Sir Joseph Elisilda, isa sa mga client po ng ABC Appraisal Firm patungkol sa mga naging experience niya dito. Sir Joseph, ano po ang mga naging experience niyo with the company? Yes po, naghahanap nga po ako na mag-a-appraise ng properties ko and I choose this ABC Appraisal Firm. And so far naman sa experience ko, they are excellent and highly accommodating. The staff is very professional and above all, they have been completely transparent throughout our engagement. Our processes and information were clearly communicated to me. Thank you very much, Joseph. Back to you, Marlon. Thank you, JM. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang ikalawang resolusyon na nag-uutos sa mga practitioner na sumunod sa mga proseso ng mediation, conciliation, at arbitration sa paghawak ng grievances at disputes. Layunin nitong mas mapabilis ang proseso sa pagresolba ng mga alitan. Pagbibigay sa atin ng kanyang performance, si Erin para sa paghahatid ng isang awiting tinatalakay ang section to the Accredited and Integrated Professional Organization o IPO. Have you heard of AIPO? You should have. It's part of the flow. To be in the real estate industry, you're bound with responsibility, not just deals and property. As a member of this organization, there should be synchronization. They supervise and ensure you in your practice to be as ethical as you intend to be in service. Thus truly master its bylaws, your duties. Like life in general, it's not always smooth sailing. Practitioners or members have their own stories to tell, have ability, skills, and struggles prevailing. This sometimes causes conflicts among members to unravel.
Yet we must always find ways to surpass what we are facing. Let us always be professional and ethical. Know that before everything could get worse, nor raise such issue in higher authorities about violation or disputes between concerned parties. There's always a flow seeking all possible solutions. Let the problems be known by the organizations. If unsolved, then it's time to entertain external options. Like life in general, it's not always smooth sailing. Practitioners or members have their own stories to tell. Have abilities, skills, and struggles prevailing. This sometimes causes conflicts among members to unravel. Yet we must always find ways to surpass what we are facing. Let us always be professional and ethical. In reality, sometimes we forget to think twice before acting. Competition's pride and goals are usually the reasons barring us from having harmonious relationship in everything. Like life in general, it's not always smooth sailing. Practitioners or members have their own stories to tell. Have abilities, skills, and struggles prevailing. This sometimes causes conflicts among members to unravel. Yet we must always find ways to surpass what we are facing. Let us not give up easily, no matter what happens. Know this AIPO will do its part. Bilang isang practitioner, mahalaga ang pagkakaroon ng mas tama o ng mga tamang proseso sa pagresolba ng alitan. Ang mediation at conciliation ay hindi lamang nagliligtas sa atin mula sa mas malaking legal na problema, kundi nagtataguyod ito ng mas magandang relasyon sa mga kliyente, sa organization, o maging kung saan man ang kinabibilangan ng inyong mga trabaho. Mas madali at mas mabilis itong nakapagbigay ng solusyon. Maraming salamat, Jem at Erin, sa inyong mga mahalagang pananaw. Ang mga resolusyong ito ay talagang nakakatulong sa pagpapabuti ng ating industriya. Patuloy naming susubaybayan ang mga pagbabagong ito at ang kanilang epekto sa mga susunod na linggo. Maraming salamat sa inyong panonood, magandang gabi at mananatiling katutok sa aming mga susunod na ulat. Ako si Marlon Sirado, ito ang balita mo.